Nandito ako ngayon sa Liwasang Paco sa Paco, Maynila na kung saan para sa karamihan ito ay isang parke lamang. Pero kung aalamin mo mabuti ay mas marami pang kwento ang nakatago sa likod ng pader na ito. At yun ang gusto naming alamin ngayon. Ano? Tara! Ang Liwasang Paco ay isa sa mga pinakamatandang landmark sa Maynila. Bago ito naging parke, ito ay isang sementeryo, ang Sementeryo General de Dilao, na itinayo noong 1807 ng mga praileng Dominiko bilang libingan para sa mga biktima ng epidemyang kolera noong 1820. Dito rin nagsimula ang ilan sa mga pinakamahalagang kwento sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito inilibing ang tatlong martir na Gomburza, sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na binaril ng kolonyal na Espanya noong 1872. At dito rin lihim na inilibing si Dr. Jose Rizal pagkatapos ng kanyang pagpapatupad noong Disyembre 30, 1876, nakabaon sa walang tandang libingan dahil ang kanyang pangalan ay binaliktad para hindi siya mahanap ng mga Espanyol. Sa araw na ito, kinausap namin ang ilang tao upang malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman nila sa lugar na ito at kung gaano kalalim ang alam ng publiko patungkol sa kasaysayan nito. Po si Alvin Messina, Secretary ng Barangay 674, Zone 73, District 5, Manila. Ako po ay pumapayag na ma-interview ng mga estudyante na galing sa PUP dahil sa kanilang proyekto sa eskwelahan. Maraming salamat po at magandang hapon. Kami po ay mga estudyante mula sa Polytechnic Universidad ng Pilipinas. So, para po sa unang katanungan, masasabi mo po ba na may kamalayan ka po sa kasaysayan ng Paco Park? Actually, meron naman. Dito na ako lumaki, almost 52 years. Kasi pagpasok mo pala doon, may mga sani sa billboards, which is may mga nakalagay kung kailan to nagawa, kung ano to dati, tapos kung sino yung mga nailibing. Yung mga, meron din part of history, pag nagpunta ka ng Paco Park, malalaman mo at malalaman. Next question po. Sa tingin mo po, anong aral po or bakit mahalaga na malaman po yung kasaysayan ng Paco Park? Kasi isa sa yan, mahalaga rin sa mga, katulad niya, ang mga bata na hindi nila alam kung paano, anong pinagsimulan ng Paco Park. Parang kamalayan din sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi nila alam na si Jose Rizal dyan na libing dahil tinago yung kanyang labi ng mga Kastila para hindi mapuntahan ng mga kamag-anak o siguro mas malapit sa kanya. Tapos makikita mo doon sa lapidan niya, iba yung pangalan niya. Parang humble. Para kahit magpunta sila doon, hindi nila maano si Jose Rizal. Then, meron din dyan, I think 2000 something atuklasan na yung tatlong mago na pare na binitay, dyan din nilibing. Kumbaga yung labi po ni Rizal, Sinago dyan, bago mapunta ng Luneta, dyan muna nilago. Tinago nila dyan, tapos kinuha, siguro makatapos ng maraming panahon, kinuha yung buto, nilagay doon sa ngayong Luneta, doon kung saan siya binaril. So originally, dyan po talaga sa Paco Park nilibing si Rizal. Which is makikita mo doon sa lapida niya, may mga nakalagay doon, pangalan niya, FPJ pa yun. Parang ganun, parang pinag-rumble yung spelling ng pangalan niya. Para lang di makilala ba. Last question po. Ano po ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga alaala at pangyayaring konektado sa Paco Park? Malaki, siyempre. Kasi part na ng history ng Pilipinas na yan Sama na sa history natin yan Kundi dahil doon wala siguro Pilipinas.
Kung malaking ano yung kahalaga na malaman tayo sa kasaysayan natin. Kasi sa ngayon parang wala, hindi nila alam kung paano nagsimula, kung ano ito dati. Wala silang idea. Parang hindi na po interesado. Oo, kasi yung generation niya eh. Yun. Halaga talaga malaman yung kasaysayan na pinagmulan mo. Para pagdating sa ibang lugar, taga Pilipinas ko, yun. Ano ba magandang pasyalan dyan? Siya na yung Paco-Park. May pagmamalaki mo pang Pilipinas. Magiging tourist attraction pa yun. Yun lang. Okay. Thank you po. Okay, thank you. Po si Luis Ballesteros, Tagawad Luis Ballesteros Jr. ng 674 Zone 73 District 5 ay tumapayag na ma-interview nito mga estudyanteng sa PUP. Mabuti hindi na. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng aming interview. So, aming katanungan po, first po, masasabi mo po may kamalayan ka po sa kasaysayan ng Paco Park po? Ay, wala akong kamalayan. Bicolano ako eh. Ano po, knowledge po, parang ano po nalalaman niyo May tungkol mga sa kwentong nabalita na daw yan, sementeryo dati ng mga Kastila, dyan ililibing si Jose Rizal, mga sinaunang kuwan, mga bayani o hero, si yung tatlong pare, si Gumbursa, Opo. dyan din. Nung ako'y umiikot dyan, medyo nagjajag, nakita ko may nilibingan ng mga bata, hindi mo na ma-identify dahil panahon pa ng Kastila yun. Yes po. Eh ngayon, hindi ko nga inabutan yan dahil pumunta ako ng Manila, 1975. Yun lang alam kong kwento. Wala na akong may dadagdag pa dyan. Okay po. So, for the second question po, sa tingin mo po, anong aral at bakit mahalaga po na matutunan ng mga tao yung kahalagan po ng kasaysayan ng Paco Park? Eh, siyempre, mahalaga yan sa mga kabataan, mga bagong sibol na yung Paco Park na yan, talang symbolize yan ng mga panahon ng Kastayo ay under pa ng mga Kastila. At dyan, nililibing yung mga bayani natin o kaya ginawang sementeryo yan dahil nasa kalagitnaan ng pusod ng Maynila. Opo. O wala nang iba. Okay. Okay na. Opo. Ayun lamang po. Salamat po. Bye-bye. My name is Mads Andrea and pumapahayag akong mabidyohan at ma-interview ng mga first year student. First question po, masasabi niyo po bang may kamalayan kayo sa kasaysayan ng lugar na ito? I think based on my study, meron naman dahil alam ko na dito unang inilibing si Rizal and also dito din inilibing ang Gumbursa. At yung mga nakalibing dito ay based sa study ko yung mga Cholera victims, tama? Yes. Yun. Second po, sa tingin niyo po, anong aral at bakit mahalaga na matutunan ng mga tao ang kahalagahan ng kasaysayan ng lugar ng Paco Park? I think it's very important na bigyan natin ng halaga yung lugar na to dahil dito nagkaroon ng maraming victims and may mga babies na mga namatay din dito dahil dun sa cholera and also mahalaga to dahil dito din unang nilibing si Rizal and the Gumbursa, sila yung napakahalagang tao sa Pilipinas. Ako po si Bebelin Alinio. Pumapayag po na interviewin sa taga-TUP. Kung ano man po ang itatanong nila, ay kung kaya kong sasagutin, ay sasagutin ko rin po. Maraming salamat po. So, para sa una pong katanungan, kahit na 2 months pa lang po kayong nandito sa Paco, masasabi mo po bang meron po kayong kamalayan or knowledge po tungkol po sa Paco Park? Sanasabi ko na nga po, ma'am, wala po akong alam tungkol dito sa Paco kasi po hindi pa ako residente rito sa Paco. Ilang buwan pa lang po kami rito kasi nga po sa sobrang higpit po, palipat-lipat kami magtitinda. Bawat barangay po, sinisita kami. Kaya nakarating kami sa ganitong lugar hanggang sa pinapayagan naman po kami na magtambay dito at magtinda.
kahit paano, nandito po kami. Pero hindi po kami talaga nag-stay rito, talagang palipat-lipat rin po kami kasi sinisita nga po sa barangay, hindi pwedeng mag-stay. Pero dahil nga po sa ano nila, na basta malinis lang, nagampanan naman po namin ang kalinisan. Kaya kung sa ganun, hindi naman po kami nila sinisita. Minsan lang sila naninita kung talagang operasyon talaga nila na alisin ang mga tao. Pero nasubukan niyo na pong mamasyal dyan sa Paco Park? Hindi ako nakaikot po dyan, pero lagi po ako pumupunta dyan kasi nandyan po sa loob ng Paco Park at CR. Pero hanggang CR po kasi ako hindi ko naikot yan. Ay, okay po. Magsabi ng mga interview itong mga estudyante ng PUP regarding about the Paco Park of Manila. Maraming salamat po. So, para po sa unang katanungan, masasabi mo po bang may kamalayan ka patungkol po sa kasaysayan ng Paco Park? Meron, konti. Pwede mo pong bahagi. Bahagi. Oo, ang Paco Park, libingan ng mga heroes, yung mga unang hero natin. Like ni Jose Rizal, pero si Jose Rizal na i-transfer sa Rizal's Park, pero dito una siyang nailibing. And the other mga heroes before is like the Gomborza, dito sila. And marami rin ng nailibing dito na mga heroes natin nung araw. Yan. Tapos sa loob, maganda na naayos dahil meron church sa loob. Nakaramihan diyan is yung mga kinakasal. Diyan sila nagkakasal sa loob ng Paco Church. And the other one is pinag-aanuhan ng mga estudyante, pinag-trainan nila ng mga mga nila sa school, sayawan, exercise, sa loob ng Paco Park. Paco Park is a nice place and parang pasyalan ng Paco. Yun lang ang ko sa Paco Park. Matagal na rin yan na ng Paco. That's the number one parang tourist spot ng Paco Park. Ang mga panayam ay nagpakita ng pagkakaiba sa kamalayan tungkol sa kasaysayan ng Paco Park. Ang mga opisyal ng barangay, mag-aaral, at matagal ng residente ay may malalim na pag-unawa na tumutugma sa mga naunang research tungkol dito bilang historical site. Gayunpaman, ang isang residente na limitado lang ang paggamit sa parke ay hindi pamilyar sa kasaysayan nito, na nagpapakita na ang pisikal na presensya ay hindi sapat para sa pagkaunawa sa halaga nito. Sa huli, binibigyan diin ng mga panayam ang pangangailangan para sa patuloy na edukasyon at pakikipag-ugnayan sa komunidad para maipalaganap ang kaalaman sa mga lokal na pamana. Mahalaga ring isaalang-alang ang iba't ibang antas ng koneksyon ng tao sa kanilang komunidad para sa mas epektibong paraan ng pagbabahagi ng kasaysayan. Sana sa pagpunta nyo dito at sa pagpapanood ng video na ito ay may natutunan kayo at naging mas mahalaga sa inyo ang kasaysayan tulad ng lugar na ito. Kami ang ika-7 pangkat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.